Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, April 23, 2024. So update ulit natin yung galawan dito sa ating PSE stock tradings natin. So medyo maganda yung bounce natin. Mukhang lumalaban yung 6,400 ng index natin kasi pinaka-closing natin sa kanya. Umabot siya dito sa 6,506. So meron tayong 0.97% na gain dito sa market natin. Tapos hindi kaya tayo na-capture yung net foreign buy kanina. Pero meron siyang 508.43 million. Net foreign sell pa rin naman yung market natin. Pero medyo mas ramdam natin siguro ngayon yung medyo nag-stop na yung usapan doon sa Iran at saka Israel. So kagabi, yung galaw po sa US market natin, nag-berdi na rin siya. Tapos ngayon, nakita ko yung futures niya habang nagre-review tayo ngayon. Medyo maaga yung review ulit natin, positive naman yung lumalabas doon sa US markets natin. Pati yung galawan sa European tsaka Asian markets kahapon, medyo at saka ngayon medyo okay na rin po siya. Ayan. So, hopefully nag-bottom na yung market natin pero yun nga sabi natin, hangga't walang net foreign buy, hindi pa rin tayo masyadong kampante dito sa laglagan sa market natin. So, maraming mga blue chips na gumalaw for today's trading natin. Tapos sa mga small caps, meron din mga naglawan. So, ang medyo naiwan lang sa galawan sa ngayon, yung malakas na buhos dito kay CHP natin. Kasi kahapon, nag-drop siya ng, tama ba, 22% yung drop niya kahapon. Tapos ngayon, napakalaki ulit ng drop, negative 25.6. So papunta na nga po siya doon sa previous na yung kanya parang fair value last time nung magkaroon ng offer yata si siblings natin, di ba? Dito kay CHP natin pero hindi naman natuloy o si Ramon ang yata yung nagkaroon ng offer sa kanya last time. At ngayon si DMC, di ba? Nagkakaroon ng offer sa kanya. Baka, eto lang pakiramdam ko lang, baka finalize na yung price ni CHP na rin. So alam na nila, kaya medyo nag-aalisan. Nung umaga, nag-bounce pa rin naman itong si CHP natin. Nag 10% yata to, pero nalaglag na rin siya. Kaya medyo risky talaga mag-catch ng falling knife natin. Tapos malakas pa rin yung net foreign sell niya. Meron siyang 21.31 million net foreign sell sa market. Ganun din yung price action natin pala nag-drop siya ng 25.6%. So, very bad sa mga medyo nakasalukapon dito kay CHP naman natin. Hopefully, nakalabas ka ng maglaglagan na yung price action naman niya. Ayan. So, next sa trending natin is blue chip. Itong si Mega World natin, 5.2%. So, nag-bounce siya ng medyo maganda. Sabi nila, binabasa ko wala namang catalyst na lumabas sa kanya for today. Pero binabasa ko yung galawan niya, mga chats sa kanya is oversold na. So, nag-technical bounce na daw to. So, meron siyang 1.13 million net foreign buy itong si Meg. Okay? So, very good. Nag-bounce. Kasabay ng iba blue chips. RCI, so, nabubuhay ulit yung mga small caps natin. So, nag-bounce siya ng 7.43%. So, good. Meron siyang 330K na net foreign buy. Tapos, maganda yung trend si STI. So, nag-breakout to si STI natin for today's trading ng 7.41%. Pati yung candle niya, nag-breakout na rin siya kaya sinama natin dito sa trending stocks natin. Kasi yung ibang trending natin, hindi naman masyadong gumalaw. So, naghanap tayo ng merong action for today's trading. So, 105K net foreign buy. EI, another explosive for today. Tignan natin bukas kung ganun pa rin siya o trap lang to. So, 17.67%. Ewan ko kung anong catalyst nitong si EI. Most likely meron, hindi lang siguro nababasa pa. Tapos sa Cebu Pacific, ayan, so nandito sa trending stocks natin. Tignan ko si dito, wala namang catalyst kaya hindi na natin muna siya sinama. So Cebu, 0.92% and then meron siyang negative 9.98 million net foreign sell. Alam ko si Philippine Airlines gumalaw. Ayan. So yung iba na medyo significant yung move, ayan si EI, kaya sinama natin. Tsaka si ABS-CBN may bago naman yata siyang program na pupunta sa all TV5, di ba? All TV networks. Tapos, ayan, RCI at STI. So, yung mga previous na trending stocks natin. Okay? So, overall picture, medyo maluwag ng konti. Wala masyadong pessimism dito sa market natin. So, kulang pa rin. Pero medyo kulang pa nga din tayo sa net foreign buy. Ayan. So, disclaimer guys, as usual, dun sa mga regular viewers, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks.
meron po kasing risk na involved dito sa market. And then follow mo lang po ako dito sa ating YouTube channel para Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po. Ayan, 40K na pala tayo. So, salamat po doon sa mga nagsusubscribe or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman. So, isa sa nire-review ko ngayon, pinag-aaralan ko, yung Maya app partnership with 2Trade Asia. Ayan. So, yun po yung susunod na vlog ko sa kanya. So, wait nyo na lang po ng konti for the week. Ilalabas natin yung review natin. Pinag-aaralan ko pa yung paano gamitin. Pero pwede na. Yung mga meron to Maya, so pwede na kayong i-register mo pa rin naman yung ano yung account, yung pangalan mo dito sa 2Trade Asia so plus or 2Trade Asia. Pero yun nga lang ang kaibahan niya, hindi mo na kailangan magbukas ng bank account. Tapos nandun na rin yung pinaka-app neto. Ayan. So maganda tignan for the few days yung reviews natin sa kanya. So dito sa mga trending stocks review, check na po yung mga updated uploads. Company reviews, sample trades dito sa market natin, yung mga basic indicators plus yung ating mga fundamentals, mga risk management, basic learnings dito sa PSC stock market. Follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to na YouTube channel. Ayan, so medyo details tayo dyan. Si Crypto, ano ba balita natin kay Crypto? Yung pinaka-latest na balita natin dito, pinapatanggal ni SEC si Binance doon sa yung mga apps Google Play at saka doon sa Apple apps natin. So para hindi na siguro siya ma-download pa. Okay? So follow mo din po ako dito sa social media, Facebook account na Palabi Trader para updated kayo sa mga posts or dito sa Facebook page natin. So pili ka na lang po sa dalawa. Tapos Bodega Peak, yung mga articles sa local market dito sa US at saka crypto. Money earners. So lilipat, i-mix ko na to doon sa so magkakaroon siguro kayo ng mga yung mga naka-notify dito sa Bodega Picks natin, yung mga articles, ililipat ko na siya. Ayan. So hindi ko na rin kasi maharap na lagyan pa siya ng mga bagong articles kasi naghanap yung niche na ginagamit ko dito sa websites ngayon is hindi siya personal blog, mga ano siya, yung mga green articles, yung mga kahit magpalit-palit yung seasons, hinahanap pa rin siya yung mga articles na yon. Ito kasi depende sa season ng ano, 'di ba? Kung maganda si stocks, syempre, maganda siya kasi yung mga nilalagay ko dito about sa stocks or yung mga websites natin. Okay? So anyway, mimix natin 'yan later on. Tapos yung mga okay, yung mga post natin dito sa Twitter, wala pa kasi yung ano hinahanap ko pala kanina. Hindi ko pa rin nakita yung ano yung pinaka-summary na index. So, ayan, andito na pala. Ayan, tama-tama. So, i-ano natin to, repost natin. Tapos basahin natin siya. So medyo maga ulit kasi itong review ko sa kanya. Ayan. So ang daming video dito sa Twitter. Ayan. So based dito sa summary natin, net foreign sale pa rin naman. So kaya nga medyo skeptical tayo sa ano. Pero anyway, nauna yung price action. So hopefully tama yung galaw ni PSE. At hindi na tayo masyadong mag-worry dito. Pero pag another 500 million bukas, meron pa rin siyang sinasabi. Mainam pa rin yung market natin. So based dito sa galaw, ang panalo dito is industrial. Industrial at saka property. So industrial is 1.51. Property is 1.23%. Mataas pa rin si mining and oil natin, no? Ayan, so sino kaya? CFNI pala nakita ko. Another 6% or 5%. So nagbabounce na yung mga mining natin. Sabi natin, summer season is yung ating mga minero naman. So ito yung mga binili ng foreigners, foreign funds bought. BPI, Metrobank, MFC, Manila Water, SPNE, CMI, GSMI, JTCAP, SM, DDMPR, MEG, Emirates, Globetel, at saka CBEL. Ayan. So, ibang news natin. Jolly Food Corporation. So, nasa baba din yung bottom pala yung price na nito si Jollibee. So, meron siyang cash dividend na 1.15 per common share. SMPH, meron siyang cash dividend na 0.346. Ayan, puro dividend sayo. Tapos ito yung sinasabi ko, SEC 6, removal of Binance app from Apple and Google stores. Ayan, so babawal na ha. Medyo nagkaroon pala tayo ng extension, no? Kasi sabi dati 3 months from December, pero na-extend siya and then another 3 months ulit, di ba? So pero check niyo na lang ha, kung meron kayong Binance, so hindi niyo na mabubuksan yan sa Pilipinas unless gumamit ka siguro ng ano, yan, sikreto, VPN, yan. Okay, so ito yung closing natin kanina. So based dito,
blue chips, panalo si CNPF, no? CNPF, PLDT, BPI, malalaki siya, 2%, 3%. Jollibee, 2%, URC, 2% si Monde nag-bounce at saka si Converge, more than 1%. Sa losers ng index is AGI, no? Emperador. Ayan, so silang dalawa. Ewan ko, meron pa sa taas. Tatakpan eh. Ayan, so ito yung catalyst ni ABS-CBN. Nakita nyo, nag-spike yung price. So, Ultra Billionario Money Billiards Advanced Media Broadcasting, si AllTV. Hindi pala TV5 to, no? Tama ba? Tapos, Hub Inc. Content Partnership Deal bringing more beloved kapamilya shows to AllTV. Ayan, so meron siyang catalyst, kaya siya nag-upsurge. So, Megawide Construction, meron siya net income 269 million, turn around from 1 point, ayan, ubo na tayo, 1.87 billion net loss in 2022. Ayan, okay na rin. So, medyo bumabawi siya. So, US stocks rally to start the week as tech shares bound ahead of earnings. So, okay. Okay nga din po yung closing natin sa kanya kahapon. Ayan, puro ABS-CBN na news. Gold price drop. So, nung mabasa ko to, merong isang post si DA Market kanina umaga nung mabasa ko to. Ayun. So, sabi ko, medyo goods nga yung market na rin. So, mapapansin mo yung correlation, di ba? Inverse correlation, sabi nga nila. Pag tumataas si gold products natin, tumataas si APX. Pero the rest of the stocks bumabagsak. So, kapag pababa naman to, yung futures, yung mga gold prices, yung mga metal products, so, bababa to, tapos tataas naman yung mga stocks natin. Ayan, so APX, so medyo nag-drop siya kanina umaga naman. Okay? So, net official, no, April inflation increase, pero too early to say. Meron pa tayong 7 days to go. So, BPI, nag-bounce din to, no? First quarter, nag-breakout na yata si BPI. First quarter net profit plus 25.8%. So, maganda pa rin yung galawan ng mga banks pala natin, no? Kasi mataas yung interest rate. Sun, naganto kanina, nag-spike ka. Developing a hotel casino at Westside City in Manila. Daming casino sa Pinas. APX, so net profits up 6%, pero may konting pullback kanina. Aboitiz Power targets to develop 1,000 megawatt of solar plants in next 2 years. Megawide, revenues up 26%, pero yung price niya medyo pababa dito sa drawing. Megawide, return to profitability. Atlas, first quarter net profits up siya ng 113%. Nauna na yung price action niya. So gold prices, ito yung sinasabi ko pala kanina. Gold prices plunge almost 3% as Middle East tension is. Ayan, so hindi naman nag-escalate. Nag-de-escalate siya over the weekends. So AP, okay na yan. APX, ito yung galawan sa US market kapon, okay siya. So Dow Jones 0.67, Nasdaq 1.11, and then S&P 0.87%. Pati yung representative natin, APHE, nag-up din siya ng 0.65%. So PLC, annualized earnings niya ng 2023 to minus 53%. So medyo mahina. Okay. Tapos si Atlas, ito nag-up siya, di ba? Profits niya up 113%. BPI 25.8. So first quarter, very good. Sun secures $38 million loan from LAT Group Holdings to develop a casino project in Parañaque. So PAL Airlines will reopen flights between Clark and Basco. Pati si PAL, di ba, nag-up din siya kaninang umaga. Tapos ito yung galawang kaninang umaga. Ang daming blue chips na maganda kahit pa paano yung galawan. Okay? So the rest, mga previous na news natin. Share buyback, Ali, RRHI. Hindi tumitigil si RRHI sa share buyback, and then Costco. Okay? So yun lang po yung mga post ko for today's trading. So okay naman yung sentiment ng markets natin. Ayun guys, so as usual, yung mga gusto ng guide sa trading dito sa Philippine markets, sali ka lang po dito sa Patreon channel natin. So para sa trading and investing sa Philippine markets, so check mo na po yung mga requirements naman natin dyan. Okay? So punta tayo dito sa PSC market natin. Medyo contradicting pa rin yung galaw niya, pero technical wise, parang nag-bottom si PSC, no?
hopefully tama tayo. Kasi nung kahapon, ang review ko sa kanya, kasi nga, net foreign sell, tapos pabagsak pa rin. Yung candle is 63, dito, 6338. Tapos, yung pinaka-peak natin is dito, nung medyo nagbo-bullish tayo sa kanya dito sa bounce na to, 6,645, which is, eto naman, medyo sumasabay din siya dito sa trend na to last time. So anyway, siguro pwede kong iakyat ng konti para sakto siya. Ganyan pa rin yung tingin natin, pares pa rin naman yung chart natin sa kanya kahapon. Kasi pabalik-balik lang yung charting natin. So siguro bukas yung decision making niya kapag wala pa rin tayo net foreign buying. So mauntog tayo dito sa MA9. Pero yung RSI niya maganda na yung yung itsura, tapos nagre-recover kahit papaano, pati yung ating MACD formation sa kanya naman. So ito lang talaga, 508 million net foreign sell. Wala pa rin kasi tayo makita net foreign buy dito sa market. Okay? So tingin tayo dito sa winners and losers. So sa big caps, Jollibee 2.67, BPI 3.3, Metrobank 1.45, URC 2.34%, SMPH 1. So medyo marami sa mga big caps. Ali, and bounce din siya. 1.64, PLDT 3.69, GT Cap 1%. So halos lahat ng big caps converge. Ayan, nag-up din siya. Pati yung laglag na si GGS, nag-up din siya. Okay? So yung mga nalaglag lang dito sa big cap, si BDO, ba't kaya nagsi-sell off si BDO? Mababang earnings? Okay naman yung earnings niya. Ayan, okay naman yung earnings niya. So negative 2.18%. Tapos, parang wala na sa mga big caps. So halos berde pala lahat ng big caps for today's trading natin. So yung mga winners naman, ito, nilagay natin si EI. Laki ng kandila nito. So 26. Okay. Saglit. Wala palang volume to si EI. Akala ko may volume to. Ayan 26K lang for trades. Kasama ba dito sa trending stocks natin? Meron siya kanina umaga so kaya pala nailagay ko siya. Pero nagbago na yung listahan natin. So anyway, nandiyan na sa listahan natin. Review na lang natin siya. Si FNI na lang sana sinali natin. Kasi maganda yung galaw ni FNI. So anyway, review na lang natin siya. ABS-CBN, so yun nga yung catalyst natin. 12%. Si Sun, yung may casino. Pero wala din siyang volume 200K din siya. RCI 7.4, ito may konti. STI, so 6 million. Nag-breakout si STI natin 7%. FNI, ayan. So magaling galaw niya. Nag-breakout na si FNI dito sa MA20. So nagtatry siya mag-reverse. So MEG 5.2, CI 4.23, PLD 3.69, si pa Ionics 3% plus. Nauntog si plus 2.76 up naman siya. So dito sa losers, CHP. So nakakatakot talaga kapag speculative yung stocks natin. So yung syempre kung ako kung may BP ako during this time, bibili din ako kay CHP dito. Kasi parang nagbe-breakout siya during this time. Sabi ko baka meron ng palabas ng result. Baliktad yung lumabas. So baka nga, ayan, pag-usapan natin maya ng konti. Baka nga ito, di ba, yung usapan natin sa kanya kahapon. So, ABSP, pero bakit ito si ABSP nag-drop? 15%. JO, nung umaga nag-green to Pero anyway, nag-close siya is negative. GMA7, so ito na yung dividends niya, Meron na. So, minus 5. Kaya malaki yung drop. Pero si Megawide, wala naman drop to So, ayan, laglag pala yung earnings niya. Minus 90.5%. Ayan. CPG nag-drop ulit. Ani, 3.39 drop din. Fruit, kala ko pa-recover na to. 2.44%. Okay? So, yun po yung mga movers dito sa market natin. Balik tayo dito. And then, pag-usapan natin. Kulong tayo dito sa range na to. Which is okay lang. Ganyan lang yung trend natin. So, pero kailan makabalik tayo dito para mag-bullish naman tayo. Sabi ng call, abot na tayo ng 8K sa index Okay, so ganyan lang muna yung galawan. Tapos tingin tayo dito sa global markets. Refresh ko siya ng konti para makita natin yung actual during the reviews natin. Okay, so maganda yung pinapakita niya. Nasdaq Futures 0.26, Dow Futures 0.16, and then S&P Futures 0.2. So mukhang maganda yung galawan dito sa bandang US market natin mamaya.
Okay? Tapos kahapon okay siya. Mabasa natin 'yan. Tapos Asian markets, European markets, wala pa, no? Masyado maaga pa yung review ko. Pero okay naman siya, verde din siya. Tapos dito sa Asian markets is, maliban dito sa index na to, ng China is okay naman lahat. Ayan, okay lang. Korean is hindi naman ganun kalaki yung drop. Okay, so medyo conducive sa trading yung majority ng mga stocks natin during this time. So dito naman sa crypto, kumusta na kaya yung halving natin? Post-halving rally today. Ayan, so ongoing na. Ongoing yung halving natin. So Bitcoin 66K, Ethereum 3.16, BNB is 600. Okay, so the rest parang pabagsak pa lang ngayon, no? Laglag ngayon tong cryptos natin, puro red yung majority. 4%, 9% na drop. Okay? So anyway, yung galawan nila during that time. Ayan. So balik tayo dito sa chart. Pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so grabe tong kay CHP natin kung kailangan talaga mabilis yung daliri sa pag na-break yung mga patterns. Halimbawa kung ito yung patterns niya. So kung na-close siya, kailan kasi minsan may tendency ka na na halimbawa nakabili ka dito tapos biglang nag-drop, di ba? May tendency ka na mag-freeze. Tapos syempre hindi ka magkakaagad sa kanya. Ito lang problema kapag na sundan yung negative candle natin. Ayan. So anyway, baka may price na tong CCHP kasi lumalabas na eh. So ito yung another medyo malaki din 21.31 million. Another net foreign sell. Tapos 25.6% na loss for today's trading. So sabi nila halos mag-flooring itong CHP natin. So okay, anyway, ito pa rin naman yung analysis natin sa kanya since last time is ito, di ba? Itong range dito sa area na to. Ito yung price niya nung magkaroon siya ng offer last 2023. So kaya nga, ayan, i-recap lang natin. Kaya nga nagulat tayo itong offer ngayon ni DMC which is wala pa naman wala pa yung actual na offer price. Umabot siya ng 2 pesos. May speculations pa nga tayo 3 pesos last time kasi talagang binobomba yung price action pero ngayon grabe naman yung trap nito. So nabasag yung mga support na tinitignan natin sa kanya last time. Pwede siguro Fibonacci dito, no? Subukan natin saglit, tingnan natin yung galaw. So, base dito, 0.5. So, may sumulo dito, no? Malapit sa 0.5. Baka meron din sumulo dito sa 0.6. So, nag-resist na siya. Nag-resist siya dito. Lagyan ko siya ng support. Kasi support niya to last time. So, ito yung isa basag. At ngayon medyo nag-bounce siya ng konti kasi malapit dito sa price na to. And then may mga support siya dito sa bandang kaliwa. Okay, so tanggalin ko to. And then ito yung bagong chart natin sa kanya. So yung immediate na support natin based dito sa galaw niya is dito sa 1.2. And then Fibonacci is 1.42. Yung pinaka-resistance natin sa kanya. So may bounce kaya to? O malapit na. Pakiramdam ko malapit na mag-announce CHP eh. Kasi nag-decide na siya na ibasura yung yung price niya dito sa area natin na to, di ba? Pero wala pa nga yung pinaka final na news natin sa kanya. So baba din ng annual income niya minus 99%. Anyway, so reality kasama yan sa trading, may mga black swan talaga sa market kahit na um, meron siya malakas na support dito last time. Pero ito siguro pinaka clue niya nung nag-break siya dito. May kasi may mga trap siya minsan 'di ba kasi halimbawa kung ito sa technical natin ito yung nilalagay mo na support tapos okay nag-breakdown bumalik so syempre isipin mo okay lang siya kasi nagano siya nag-bounce dito nagano naman siya after niya mag-bounce dito kahapon nagano naman siya umakyat siya ng 10% 'di ba umakyat pa siya ng 10% dito o 11% pa pala yung inakyat niya opening wise, ang opening niya is mataas kaagad siya, 7%. Tapos bigla siya ng buhos after nun. Okay? So anyway, kasasabi natin, kasama sa trading talaga yung risk na ganyan naman. Baka dito na nga yung price niya.
So baka may offer na o baka na-pull out. So hindi natin alam eh. Kaya bumalik siya ulit dito. So ang mangyari sa kanya, kagaya ng nangyari kay PHR, kung tatanan nyo yung mga kwento nitong si PHR natin, ito may offer, biglang nawala, nagka-offer, ewan ko na kung ano nangyari sa offer, nakalimutan na. And then bumalik na rin siya dito sa bandang baba. Parang ganun din yung kwento nitong si CHP natin. Wala tayong wala tayong mahagilap na news with regards dun sa offer sa kanya. So unless alam nyo, comment nyo na lang po diyan sa comment section natin kasi hindi ko naman na-scan lahat pero wala akong makita na pinag-uusapan kay CHP natin maliban sa may isang broker na buhos ng buhos. Salis buri daw buri ibabari natin yung price niya. So yun nabasa ko doon sa Instagram. Okay? So anyway, check mo na lang kung meron kang hawak. Support natin is 1.2. Next, si Meg. So meron siya technical bounce. So mantakay mo nga naman, di ba? Ang ganda ng annual earnings, 26%, pero binasura. So ngayon, nagano na siya. Naubos na siguro yung sellers. So umabot pa nga ng RSI 14 o 11 or 12. Sobrang baba. So nag-bounce na siya na 5%. Kasi wala naman tayong ibang catalyst eh. Tapos, mapapansin mo, 1 million lang, nag-bounce na siya na malaki. So, baka naubos na naubos na talaga yung sellers niya. So, tingin natin, bumalik na siya, no? Meron ba tayong trend na pwedeng iguhit? Kasi kung ito yung susundan ko, basag kasi itong trend na to. O sakto lang, no? Yung pinaka-trend niya. So, kung yan yung pinaka-support niya, na pahanap tayo ng magandang trend chart. Ayan. So ito yung pinaka-chart natin sa kanya. So MA 100 pa rin naman yung pinaka-immediate na resistance nitong CMEG. Malaki nga lang na downtrend yung nag-wait natin sa price action niya. So interesting to see kung babalik ulit tayo dito sa above na MA 100 naman. Ayan. So pero masyadong na siya, no? Undervalued. Ang price to earning ratio na nga lang niya is 3.13, di ba? Sobrang baba. Ayan. So, para to sa mga value holders. Yun lang kasi hindi natin alam kung kailan talaga yung pag-push ng price action niya. Next. So, RCI. So, nag-bounce siya. Lumalaban siya, no? So, yung guhit natin sa kanya last time is ito, resistance sa 2.79. Tapos, nag-aabang tayo dito sa support dito. Kasi malakas yung drop niya eh. So, medyo nag-bounce naman siya ngayon, 7.43%. And then meron siyang 300K net foreign buy. So, hindi na siya umabot, pero remains to be seen. Pwede rin naman, no? Higher low, no? Kung titignan mo siya. Ayan, buhay pa rin si RCI natin, no? So, pero yung pagkakabili ni Mr. Libiste, alam ko dito sa area na to eh. Yung pinaka-average price niya, 1.3, 1.3 to 1.4 yata yun. So, kaya siguro nagsusupport tayo dito sa malapit sa 1.5. Kung titignan mo naman yung pinaka-RSI niya, so malakas pa rin kasi above pa rin siya ng MA50. Yun nga lang, yung volume niya, nawala na yung volume natin. No? Ito yung volume natin last time. No? Pero ngayon, kukunti na lang, di ba? Pag titignan mo yung volume nitong si RCI natin. So anyway, net income 1 million. Ang pinaka-catalyst naman natin is nag-invest dito si Mr. Libiste. Okay? So tingnan natin kung yan na, 1.7 yung pinaka-support. Worst case scenario, babalik siya dito sa 1.5. Tapos mag-ano siya. Kapag may good news, mag-rally siya ulit. Papunta dito sa 2.8. Yan. Next. STI. So, niligay natin to kasi maganda yung breakout candle niya. So, from the past few days na medyo mahina yung market, nagano lang siya. Nagko-conso dito sa MA9 sa 20. Tapos ngayon, meron na siyang breakout. So, medyo obvious yung breakout niya. So kahapon, medyo nahirapan pa siya pero ngayon naitulak na niya. So nag-breakout siya dito sa 0.85 which is very good. Kasi based sa trend niya, di ba? Uptrend si STI and then maganda ulit yung itsura ng MACD at saka nung itsura ng ating RSI. So maganda pa kasi hindi pa siya masyadong oversold dito sa current price niya. So 7.41% up, 105K net foreign buy and then maganda yung volume niya. So buhay. Buhay na buhay si STI natin. Asan ba yung next na resistance? 0.9. Ayan. So maganda yung prospect niya kapag matuloy ulit yung
breakout natin. Kung hindi siya false breakout, bukas natin malalaman si STI. Then si EI, so nagkamali yata ako ng ano dito kasi hindi ko nakita yung volume niya. Pero ano siya, nag-base ako dito sa ano pinag-usapan ng mga stocks. So 17%. So anyway, hindi ako masyadong sure kung masustain niya to kasi 26K lang. 4 trades. 4 trades lang si EI. So anyway, lagyan ko na lang siya pero walang volume kasi baka ano lang to, pinitik lang si EI natin. So anyway, ganyan na lang muna analysis. Nag-uptick siya pero ayan, parang hindi naman siya sustainable kasi wala volume. Ito, may volume siya last time. Umakyat siya dito. Naisip ko kung may catalyst si EI na nabasa natin. May mga nakita tayo dito na news or Mega World. Ano ba to? Ay, yung kay Emirates to, di ba? Last time. Tapos tong isa is CMEX, Surveillance Department of CAMIC. Tapos yun nga, hindi niya rin yan alam bakit nag-drop yung price niya from 2.6 to 1.52. Kahapon to. Ngayon, meron na naman siya. Baka mag-explain na naman siya kasi halos mag-flooring yung price action naman natin kay CHP. So anyway, ganyan lang muna. Hindi ko mabigyan ng resistance EI kasi wala naman siyang volume mo. Tapos 4 trades. Baka isang tao lang bumili ng 26K ng ilang beses. Ayan. So walang volume pala to si EI. Dapat pala pinag-usapan sino ba dito? Si Dito na lang, no? Kaya lang hindi rin gumalaw yung price ni Dito natin eh. Hindi rin gumalaw yung price ni Dito. Ayan. So next, Cebu Pacific. Ayan. Alam ko si PAL. Si PAL ang umakyat, di ba? PAL. Nung isang araw pala yun. Meron siyang uptick. Pero parang basag-basag din eh. Okay, Cebu Pacific. So hopefully bottom ka na rin. Parang parang mega word lang yung nakikita ko sa kanya. So annual earnings is very good. Fundamentally okay siya, di ba? Ang baba ng niya, PE ratio niya, pero hindi rin makagulapay yung price action. So eventually mag-add din to, technical bounce tingin natin kasi andito lang siya, mababa yung RSI. Nasa 21 level. Yun nga lang, ang hirap kasi pag bumagsak kasi yung stocks, lalo na pag medyo broken yung mga strong support nila last time, ang tagal bago mag-recover yung price action natin. So wait na lang sa mga holders ng Cebu at okay naman yung punda, then nagtatry na mag-recover yung price, 0.92%, and then meron siyang net foreign sale na negative 9.9 million. Mahina pa yung mahina pa yung pattern ng mga RSI at saka MACD formation. Pababa pa rin kasi yung pinaka-direction. Okay? So, and then, ito, ABS-CBN is, yun nga, meron tayong catalyst sa kanya. So, yun po ba, hindi natin nabasa dito na stocks. Yun lang naman, no? So, based dito sa trending, AC lang, AC saka dito. I mean, hindi pa rin naman nagre-recover. Ganun din si AC wala pa din, no? Medyo malalim pa rin yung price action niya. Okay? So, yun na lang muna. Abang-abang tayo sa foreign buy. At yun nga, mukhang sideways tayo for the whole month of April. Maganda na lang bago mag-close ang April kasi meron pa siyang 7 days. Bumalik siya ulit dito malapit sa 6,600 level, which is possible naman yan as long as bumalik na yung konti yung ating net foreign buy. 200, 300 million net foreign buy. Good catalyst na yan para umabot ulit tayo sa 6,600 naman. Hopefully, mali yung analysis ko dito kasi nung huli ko review, net foreign sell, iniisip ko mag-double bottom dito sa oversold saka tayo marangkada, which is tama para sa first week ng May naman. Okay? So, yun lang po muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Palike na lang po ng video Tapos join ka sa group kung gusto mo. Tapos crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Budagitik, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.